All views, opinions, expressions, and insinuations of the show, its hosts, and their guests do not reflect those of the network and its management. The network and its management do not make any warranties on the opinions, views, expressions, and insinuations presented by the show, its hosts, and/or their guests. The network and its management shall not be liable to any claims or dispute arising from any mentions, expressions, or views presented by the show, its hosts, and/or their guests. Serbisyong tutugon sa mamamayan. May pusong tapat, walang kinikilingan. Sa'yo'y makikinig, ika'y ipaglalaban. Maghahatid ng katarungan. Isumbong nyo, aksyon agad. Handang makinig sa inyo, ayon sa batas, lingkod na totoo. Isumbong nyo, aksyon agad. Itong sandigan, kayo'y ipaglalaban. Isumbong nyo, isumbong nyo, aksyon agad. Aksyon agad! Okay. Sa aking mga kasama dito sa Isumbong Nyo, Aksyon Agad, magandang tanghali po sa ating lahat at maulan, no? Sa mga kasangbahay, sa loob ng 1 oras at kalahati, samahan ninyo kami sa paghahatid ng serbisyo publiko kung saan ang inyong mga hinaing, reklamo at sumbong bibigyan ng boses, agarang aksyon at nararapat na solusyon. Dito lang sa direktang sumbungan ng bayan, Sumbong Nyo, Aksyon Agad. Awesome! Sa ngalan ng ating Chief Philippine National Police, Police General Jose Melencio Corpus Nartatis Jr. at sa pamumuno ng aming butihing Regional Director na si Police Major General Anthony Abirin, ako po ang iyong lingkod at kaagapay, Police Brigadier General Glenn Oliver C. Cinco, District Director, Southern Police District. Maupay, ngaudto, hakon mga kababayan, didaha Leyte. Awesome! Lalo na didaha area ng sa bayan ko, sa Tanawan, Leyte, at sa lugar ko mismo, sa Barangay Canramos na nagsisilibrar ng kapistahan ngayon, no? Isang magandang tanghali po sa ating lahat. Awesome! Mula naman po sa PNP Retirement and Benefits Administration Service, sa pangunguna po ng aming butihing Acting Director, Police Colonel Noel B. Ponoliera, ako naman po ang inyong kasangga sa pagbabalita, Police Colonel Donald Madamba. Magandang tanghali po sa ating lahat. Amazing! Isang maulang hapon po sa inyong lahat. Karen pong kabalan kong kapangpangan, amaya paugtupugya kayo. Ito po muli ang inyong kumpanyerong pulis, Police Major Attorney Jake Serrano Arcilla, ang kasalukuyang hepe ng Crime Investigation Section ng Manila Police District. That's right! Mga kasangbahay, ipinatutupad ang alternative work arrangement sa mga tanggapan ng pamalaan sa Metro Manila at ilang lalawigan apektado ng tuloy-tuloy at malakas na pag-ulan ngayong araw ng Agosto 14, 2026. No? Alinsunod ito sa Memorandum Circular Number 126. Kabilang sa mga sakop ang National Capital Region, Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro. Unless otherwise directed by the respective local chief executives, alternative learning modes for classes, all levels in public and private schools shall likewise be implemented in these areas. Agencies involved in the delivery of basic health services, disaster preparedness and response, and other vital service shall continue their operations and render the necessary services. The suspension of work or adoption of alternative work arrangements in the private sector shall be left to the discretion of the management.
Pero dito sa ating programa, tuloy-tuloy pa rin ang ating paghahatid ng serbisyo publiko, umulan man, umaraw o bumagyo. Patuloy po kaming nakahanda na maglingkod at maging kaagapay ng ating mga kababayan. Sa gitna man ng masamang panahon at iba't ibang hamon ng kalamidad sa ating kinakaharap, sisikapin po nating maihatid sa inyo ang mahalagang impormasyon, mga paalala, at mga serbisyong makakatulong sa inyong pang-araw-araw na buhay. Dahil para sa amin, hindi hadlang ang ulan o bagyo para ipagpatuloy ang ating sinimulang tungkulin bilang tulay ng pamalaan at ng sambayanan. Umulan man, umaraw o bumagyo, narito po kami, handa at patuloy na naglilingkod para sa inyong lahat. Dito po sa Campo Crame, ang ating mga non-uniform personnel ay excuse na ngayong araw. Ngayon. So, walang pasok yung ating Walang mga pasok non-uniform yung mga personnel. NUP natin, pero yung mga kapulisan natin ay walang ulan-ulan o bagyo dyan. Waterproof ang Philippine National Police. Dito tayo mas kailangan ng taong bayan, sir, sa mga pagkakataong ganito. Kaya nga nandito, galing tayo ng Southern Police District, ikaw galing pa Ng Manila Police District. Manila Police District. Oo. No? Pero yan, parte ng ating sinumpaan tungkulin, sir, na kahit umulan o bumagyo, Umulan, bumagyo. yes, mag-respond sa kailangan ng ating mamamayan po. Tama. Sir, sa lugar mo, sir, kumusta naman ang sa espasyo natin doon sa ngayon? Bali sa lahat na nakausap ko ng mga chief of police ko doon sa area ng Southern Police District, no, yung nasasakupan ko, yung Yes, sir. Muntinlupa, Las Piñas, Makati, Parañaque, Pateros, Tagig. at saka Taguig, no? Yes, sir. So sa lahat ng chief of police, yung Taguig ang nagsabi, sir, may mga area dito na may flooded, sir, pero mabilis naman bumaba At yung least po, tubig. manageable naman. Yun ang Ano? maganda, yung roads are passable at yung ating mga pulis ay nasa kalsada kahit na maulan, no, to secure Oo. yung ating mga mamamayan. Palaging nandyan ang pulis. Tsaka- Kahit anong klase ng kalamidad, nandyan parati ang pulis. Yes, yes. At saka naging tama na rin na walang pasok ngayon, ano? Kasi Oh, yes, walang kawawa tama. yung mga estudyante Yes, natin. especially the commuting public, yan ang hirap na hirap ang mga ganitong mga maulan. Di ba? Wala nang masakyan, wala pang Oo. madaanan. So, tama lang talaga na sinususpend din natin yung mga pasok, Oo. government man or private, during this kind of mga ganitong pagkakataon po. Tama. Yes. So sa amin, yung mga pulis natin, no, lahat sila naka-SAR uniform. Yes, sir. Oh, sir. Oh. Siguro, mas Nakahanda. maganda yan na pagkakataon na ito nasabihan at paalalahanan natin yung Southern Police District na magbantay at patulong magmasid. So po. So, sige. Okay. Samantala, kalunos-lunos ang sinapit ng ilang bahay na natabunan matapos isang malagim na landslide sa Ginsad, Surong, Baguio City, kamakailan. Isang lugar ang itinuturing na ngayon na sentro ng trahedya. Samantala, kahapon, tinamaan din ng landslide ng isang bahagi ng kalsadang may rock netting sa Tublay, Benguet. Dahil sa pagguho ng lupa at pagbagsak ng malaking bato sa daanan, pansamantalang hindi madadaanan ng mga motorista ang naturang bahagi ng kalsada. Kamustahin naman natin ang kasalukuyang sitwasyon at pinakabagong update mula sa lugar. Nasa kabilang linya po natin ngayon si Police Major Mary Grace Maron, ang Public Information Officer ng Baguio City Police Office ng PROCAR. Ma'am Mary Grace Maron, nandiyan ka po ba sa kabilang line? Sir, magandang hapon po. Kindly give us good update po dito sa nangyari sa inyo, ma'am. Actually, sir, dito po sa pinangyarihan po ng landslide, which is sa Gisad, Surong, Baguio City po, patuloy po ang pagmomonitor sa landslide area at ang mga apektadong bahagi. Actually, sir, nilagyan ng trapal o yung parang tolda po, yung area na yon bilang preventive measure po laban sa kung meron pong karagdagang pagbuho. So, isinasagawa rin ang assessment at pagpaplano po para sa long-term na intervention po sa lugar and sa katunayan po na i-declare na no build zone po yung lugar. So,
yung LGU, yung DSWD and other volunteers po ay nagbigay ng assistance kabilang ang possible relocation at mga rental assistance po sa 3 pamilya na directly affected by the landslide po. And po uh, sa dalawang purok po na yung purok 1 and 3 sa may Gisad Surong din po ay napa-force evacuate po sila dahil sa accessories sa kanilang lugar. So dahil po sa patuloy po na pag-uulan, we expect na madadagdagan yung bilang ng mga mafo-force evacuation dahil po yun nga baka para ma-prevent po yung mga casualties in case po. Okay. Okay, no Major Maron, si Brigadier General Cinco ito. Sa ngayon, may mga iba pa bang itinuturing na delikado o posibleng magkaroon pa ng panibagong landslide dahil sa walang tigil na pag-ulan dyan sa Baguio? Yes po sir, actually po kasi ang Baguio City is yun po geographical characteristics nito ay may mga several areas po na they are susceptible to landslide. So yung mga landslide prone areas po is identified din po namin dahil ang Baguio City Police Office po ay may ginagamit po na hazard maps po. So continuous po yung monitoring natin sa mga lugar po na landslide prone areas po. Major Maron, si Colonel Madam Baito, may mga evacuation o preemptive evacuation measures na ba na pinatutupad sa high-risk areas? Yes po, actually po ang preemptive evacuation po ay batayan po sa assessment ng CDRRMO in close coordination po ng mga barangay. So, gamit po yung hazard map, ang personal po ng Baguio City Police Office ay nakikipag-ugnayan din po sa mga residente, sa mga posibleng landslide prone areas at nagbibigay din po kami ng babala o mga reminders po at we encourage them na lumikas po sa mga evacuation center kung kinakailangan po. Okay, ma'am. For the benefit of our viewers at ating mga nanonood po at nakikinig, no, ano po ba yung mga dapat natin bantayan ng mga residente natin dyan na senyalis ng posibleng landslide, ma'am? So sa mga signs ng mga landslide po, we look at yung pag meron pong mga bagong bitak sa lupa o mga kalsada, pero pag Naghahang si ma'am. Yan ang ano. Parang ayun na, nagka-problema Iyan tayo. talaga. Talagang maulan. Signal yan siguro. Signal. Kasi ang kausap Oo. natin ay nasa Baguio City at nawawala siya ng konti na nagkakaroon tayo Kaya ng nga. konting difficulty because of the signal. No? Pero makikita natin na ang kahandaan ng Baguio sa mga ganitong kalamidad, no, sir? No? They have Okay. their preventive. Ano Ayan, pa ba ma'am? na? Diyan na sa linya. Yes, ma'am. Yes sir. Ano So to continue po, yun po, maging vigilant po tayo kung meron yung paggalaw o pag-umbok ng lupa o yung biglaang paglabas po ng tubig sa mga slope o yung pagbabago ng daloy ng tubig o pag meron tayong mga pagguho ng maliliit na bato o lupa po o yung may mga hindi pangkaraniwang pag-uga o paggalaw ng bahay. So di lahat naman ng landslide ay nagbibigay ng babala sir dahil maaari itong biglaan, but then kung na-notice natin na may mga ganitong signs, we better sundin po ang abiso mula sa kinauukulan, lalo kung alam nating landslide prone area po yung ating mga lugar. Okay. No? Sa pagkakaalam nyo, ano po ba ang mga susunod na hakbang ng lokal na pamahalaan at ng mga responding agencies upang maiwasan ang karagdagang peligro? Patuloy po na monitoring at assessment sa mga landslide prone at high risk areas po sa buong lungsod and maagang pagtukoy po at pag-aksyon sa mga lugar na may mga signs ng panganib kabilang ang preemptive evacuation po kung kinakailangan. Mas pinaigting po
na coordination at information sharing ng LGU, CDRMO, the Baguio City Police Office, barangays at iba pang concerned agencies. At mahigpit po na nagpapatupad ng land use at building regulation po, lalo na sa mga lugar na may mataas na panganib. And regular po yung monitoring and inspection of ongoing construction activities po and drainage system, especially during the rainy season po. Kinakandak po natin yan to ensure na may mga unobstructed water flow to prevent yung pag-accumulate po ng flooding and possible landslide. Actually po yung para naman sa mga rescuers natin, na mga police officers namin dito na nakasali sa rescue po, yung aming city director na si Police Colonel Ruel Pagel po is nag-conduct po kami ng parang caring for the rescuers. So because the city director believes that they went through a physically exhausting and emotionally difficult, psychologically demanding operation po. Kaya nagsagawa po kami kanina ng Holy Mass to strengthen yung faith ng mga rescuers. Nagkaroon po din po kami ng post-operation stress briefing. Kasama po namin yung certified civilian psychologist in collaboration po with the health service, and nag-perform din po kami ng traditional ritual for peace of mind po. Bilang panghuli, napakaganda po ng mga aktibidades na ginawa nyo at paghahanda. Ano naman ang inyong mensahe o paalala sa mga residente, motorista at sa mga lahat ng mga taong gustong bumisita dyan na maaaring maapektuhan ng sunod-sunod na pag-ulan? So we advise po sa ating mga residents and mga tourists po na manatiling mapagmatsyag at subaybayan po yung mga advisories ng Pag-asa, ng LGU, ng CDRMO at ng Baguio City Police Office po. Ina-upload po namin sa mga official account namin, kabilang po yung mga sa BCPO View Baguio app namin, yung mga abiso at mga updates. At sa mga high-risk po areas, lumikas agad kung tayo ay pinayuhan at huwag hintayin po na magkaroon ng actual na landslide. Para naman po sa mga motorists, magsuot po ng kompletong protective gear kahit umuulan. Mag-ingat sa mga kalsadang madudulas at apektado at sundin po yung ating traffic advisories at yung mga road closures. Actually po, sa ngayon po, yung mga inbound dito sa Baguio City, sarado pa rin po yung Nagilian Road at yung Cannon Road. So, sa ganitong panahon, maagap at napag-iingat at pagkikipagtulungan ng bawat isa ang ating susi po sa kaligtasan po. Yun. So, ipagdasal natin na bigyang panlakas yung ating mga rescuer, no? So, mga kasangbahay, yan po si Police Major Mary Grace Maroon, Public Information Officer ng Baguio City Police Office, ProCar. Thank you at mag-ingat kayong lahat dyan. Salamat Yun. po, sir. Maraming salamat. Narito naman po ang ilang munting palala mula sa inyong pambansang pulisya. Mga kasambahay, sa gitna ng patuloy na pag-ulan, mahalagang manatiling mapagmatyag sa posibilidad na landslide sa inyong lugar. Dapat bantayan ang mga senyalis ng posibleng pagguho ng lupa, gaya ng bagong bitak na lupa, pader o kasada, sa pagtabingi ng mga puno at poste at biglaang pagbabago ng daloy ng tubig. Kung nasa landslide-prone areas, huwag nang hintayin lumala ang sitwasyon. Makinig sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at agad na lumikas kung kinakailangan. Iwasan din ang paglapit o pagdaan sa mga lugar na may gumuguhong lupa, malalaking bato at debris, lalo na habang nagpapatuloy ang malakas na pag-ulan. Para naman sa mga motorista, doble ingat sa mga kalsadang posibleng maapektuhan ng landslide. Kung may nakaharang na lupa o bato, huwag piliting dumaan at humanap ng ligtas na alternatibong ruta. At kung nagkaroon ng emergency, agad nang makipag-ugnayan sa pinakamalapit na police station, local disaster response office,
at iba pang emergency responders para sa agarang tulong. Tandaan, sa panahon ng malakas na ulan, ang pagiging mapagmatiyag at maagap na paglikas ang maaring makapagligtas ng buhay. Manatiling alerto, sumunod sa abiso ng otoridad at higit sa lahat, unahin ang kaligtasan ng pamilya. Oo, ganito sa tag-ulan, minsan maraming mga disgrasya dyan sa daan, ano? Yes, so balikan natin yung kanina. Maganda yan kasi meron naman tayong social media na, no? Para nakikita rin ng tao. Kung meron tayong nakikitang kakaiba, we can use the social media also to inform yung ating mga kababayan na may nangyayaring ganun para makaiwas sila. Same Tama. goes sa atin sa Philippine National Police para mabilis tayong makaresponde kung nasan man yung emergency situation na dapat natin puntahan. Total, halos lahat naman na ng tao may cellphone, Yes po. naka-hook Yes sa po. internet. So, bantayan natin palagi Yes yung po. mga advisories. Oo. Gaya kanina, kung meron ka signs silang nakita, they can take a video of that, send that to the Philippine National Police or to the LGU para mapuntahan agad. Kasi alam naman natin, prevention is better than cure. Tama. Oo. Bago pa mangyari, ay meron naman tayong mga pamamaraan dyan para maagapan yan, unahan na natin. Kaya lang, huwag tayong mag-stick sa isang site lang o may nabasa tayong information kasi minsan may mga misinformation Yan, dyan. Tama, maging- may mga Maging fake news maingat dyan. din tayo sa pagsusuri Oo. ng mga nakikita natin sa social media also, no? At sa mga Oo. kababayan natin, nananawagan kami na huwag gamitin itong pagkakataon ito para ngayon manloko, gumawa ng kalokohan kasi maaaring may mapahamak na buhay kung gagawin natin yan. Tama. Yes po, no? Yan, nananawagan tayo sa kanila, no? Huwag nilang Yung gagawin. iba, yung mga videos ng mga nakaraan o sa ibang bansa, ginagamit Oo. para lang magmukhang malala. Yes, oo. Pag ina-aggravate nila yung situation dito sa atin, well, in fact, wala naman ganun. No? Tayo na Wala naman. magbabrought yun ng panic naman sa ating populace, mahirapan tayo niyan. Yun na nga, yung mga nire-recycle nilang nagtitrending. Yeah, kasi ano yan ano po yan sir parang chain reaction yan pag nag-react yung tao, maaaring magkaroon ng mga panic buying pa dyan, diba? Akala ng Oo. tao, totoo yan, diba? Pinakamaganda talagang i-report, lalo na umuulan yung mga unpassable streets yan. Yan, oo. Yan, Malaking mahalaga, tulong sa lalo ating na sa mga motorista Mm. na nakamonitor sa kanilang mga radio na dumadaan. Ngayon napakahirap na, hindi na safe yung may kotse. Nung bata ako, pag may kotse ka, safe ka pa Ngayon, pag may kotse ka, kinakabahan ka, baka nung dadaanan mo napakataas yung tubig, Ang mahirap na disgrasya ito. minsan, lalo yung mga bata hindi nababantayan, Yes sila po. pa yung masyadong daring Yes po, yes. na lumalangoy sa baha. Bantayan ng mga Napakadelikado. magulang yung mga bata na yan kasi alam naman natin merong sakit na makukuha dyan. Isa na yung leptospirosis. Mahirap po yan. Pag tag-ulan, may mga sakit tayong nakukuha Attorney, dito. maputol kita, may tatanungin lang ako. Opo. Meron bang repercussion pagka nagpakalat ng mga fake news? sa social Meron media? tayo yan. Lalo ngayong Yes, panahon ng merong kalamidad. batas na maaring sumakop niyan, sir, no? At mananagot sila sa atin. Kaya nga lagi natin pinapaalalahanan yung ating mga televiewers regarding that na huwag tayong magbigay ng mga fake news, no? Dahil pag may napahamak, automatic kung ikaw wag na gano'n yan, ikaw ang liable for that. Oo. Okay. So, okay. Simulan na natin ang paghahatid ng serbisyo publiko dito sa nag-iisang direktang sumbungan ng bayan. legal na payo ang naisingin ng ating isang taga-subaybay mula sa Palo, Leyte patungkol sa pagmamayari niya ng lupain na nasa likod ng kampo. Nais sana umano niyang puntahan at ma-access ang nasabing ari-arian, ngunit ang tanging daan papunta rito ay kinakailangang dumaan sa loob ng kampo. Para sa dagdag pang detalye, nasa kabilang linya po si Miss Grace Camacho ng Palo, Leyte. Ma'am, go ahead po. Paano po namin kayo matutulungan? Gusto ko lang po naman po, sir, humiling ng tulong para masukatan po yung lot number po namin na nandoon sa loob ng PC site. Ma'am Grace Camacho, Attorney Arcilia po. I understand reklamo na po kayo nung nakaraan dito na may binabasa ko itong mga document regarding that. So, naghihingi kayo para makapagsukat ng lupa doon sa loob ng kampo. Tama po ba ako? Kasi yun po ang sabi, sir, ng DNR. Yung po sabi ng DNR kasi po wala po kaming technical description. So, kailangan po raw namin ng licensed genetic engineer po, sir. Para makapagbigay po sila
ng technical description po sa amin. Yes po. So sumulat po, yung sulat nyo po, sinagot ng July 7, 2026 at may mga requirement na pinakomply sa iyo yung Pro 8 regarding this matter. Tama po ba ako, ma'am? Yes po, yes po. Ngayon ito po, meron po tayong bagong letter from them dated August 4, 2026. It states na itong lupa na ito ay owned by the Philippine Constabulary, no? And as early as 2019, March 25, naano na po ito, nag-apply na ng special patent ang Pro 8 dito sa lupa na inyong kinukuha. No po, ito inform. Hindi ko alam kung na-receive nyo na yung sagot na bago ng Pro 8, pero ito po yung bagong sagot nila sa amin regarding dito sa inyong idinudulog sa programa, ma'am. Opo. Binigyan po nila ako nung July, August 10, pumunta pa ako sa kanila. Gusto ko po kasi personal ibigay yung mga documents na hinihingi po nila sa akin nung last nang hinihingi po ko ng authorization. Katulad po ng death certificate, burial ng ni Juan Pabella at tax declaration, subject at saka extrajudicial settlement estate po. Yung po kasi ang mga nakalagay po sa isang letter na binigay nila sa akin nung pumunta po ako ng June 30, tapos binigyan po ako ng sulat ng June 7. Yung po kasi yung mga hinihingi nila na hindi daw po ako talaga kasi hindi naman daw po ako. Opo. Yun po yung Yes po, patapusin niyo po. Ma'am, kasi ganito po, yun pong lupa na inyong kiniklaim dyan using your tax declaration is also kinukuha din ng Philippine National Police. In-applyan din po ito ng special patent noong 2019 pa po. As certified by the Senro Palo ng lugar na yan. No? Meron na po tayong record dyan na as early as 2019, this is also being claimed by the Philippine National Police. Siguro po, might as well have a good dialogue with them. Tignan natin who has the better right. Kasi ang hinihingi nila sa inyo, unang-una itong lugar na ito ay nasa loob ng kampo. No? At kung i-claim nyo yung pag-aari na nasa loob ng kampo, it will be also a security risk for the camp having a property owned by a private citizen inside the camp. No, siguro, yan din ang predicament nitong Pro 8. No, po? Pero kung pareho kayo nag-apply, sino yung mag-grant nitong property? Sino yung mag-own nito? No? Kasi unang-una, sa batas natin, possession, kung whoever possess, owns. Tayo yung lawful possessor niya because nasa loob tayo ng kampo. Siguro no? tanongin natin si ma'am kung sabi niya kasi nasa likod ng kampo. Opo. Ito ba yung buong compound ba, nasa loob ba ng buong compound yung lupa niya o nasa likod lang? Yes, ma'am. Opo. Ano po yung, ito muna po yung tanong ko, ano po yung act of ownership na ginawa ninyo, yung sa lupa na yan, para masabi po na itong inyong property ay inyo or minana ninyo somehow? Sir, since 1975 until now, kami po ang nagbabayad ng tax po niyan sa Kalo. Hanggang ngayon po, nagbabayad po kami. Ngayon, kasi po, meron po kaming tax declaration po na pangalan po ng lolo ko na si Juan Pabella. Ang sa amin naman po, hindi naman po sila pinaalis. Wala po kaming karapatan. Tsaka galing akong Leyte. Actually po, sir, sige po, mga 4 na beses na po akong pumunta. Galing po ako dito, pumunta po ako ng Maynila, nag-travel po ako. Yung po lang inaano ko, humihingi ako ng tulong sa action nyo agad mo dahil una po sa lahat, nagpapasalamat ako kahit ganun pa man. Dahil po meron pong ganitong programa na totoong makakatulong at walang kinikilingan sa sumbong nyo, action agad. Kaya po talaga, naniniwala po ako sa ganun. Kami po natulong naman talaga, ma'am. At hindi po, marami na po tayong natulungan sa programang ito. But then again, sa pagtulong po namin, ina-assess po natin yung legal repercussion niya. Tinitignan natin, wini-weigh natin yung inyong karapatan at karapatan din naman ng kabilang panig para po sa pantay na pagbibigay ng hustisya. Hindi po halimbawa mong sinasabi nyo na ganyan na it will be automatically given to you. Naintindihan ko na you wanted it, but then again, there are process that we need to daanan para po naman ay mapagbigyan din natin, marinig din yung kabilang panig. No? Kasi ang kinukuha po natin dito ay lupa. No? Ang pag-aari ng lupa ay matagal na proseso. No po?
we're asking your patience, no? Ito pong inyong sumbong sa amin or inyong dinudulog ay itatawag din po namin sa Region 8, no? Para magkaroon kayo ng talagang pag-uusap siguro or with the regional director of that Yung region, regional logistics. Opo, sila. Kasi dito sa engineering department nila, ito yung sagot. So you need to talk to them also. Dahil yung papel ninyo, tapos yung papel nila, pagbabanggayin yan, we will not be the one deciding. Pwede po kaming mag-mediate for you to have makapag-usap kayo, di ba? Good meeting, in regard, di ba? Pero po, yun po ang kaya namin ibigay sa inyo so far. Kasi nga, dito sa letter na binibigay nila sa amin, they are also claiming po the property na inyong kiniklaim din doon sa loob ng kampo. No? And there are also, siyempre, may mga precautionary measures din dyan because pag-aari yan ng, ayon dito, Philippine Constabulary pa, no? If there are records that would show na yun ay matagal na rin pag-aari ng Philippine National Police, chances are the property will not be awarded to you. No? Ganun po siguro. No? Kami po'y willing na tulungan kayo in every possible way that we could, but then again, we need to weigh the evidences that you will be presenting to us and to them also. Opo? Anyway po ma'am, para po sa inyong kaalaman, nakipag-ugnayan po kami naman talaga sa concerned PNP unit sa pamamagitan ng Chief Regional Police Information Office nila. Agad naman po silang tumugon at tiniyak niyang ipararating ang concern ninyo sa kanilang legal office sa regional director upang ito ay maidaan sa tamang proseso at mabigyan ng kaukulan na aksyon po. No? Kaya naman po wag po kayong mag-alala, patuloy po natin susubaybayan yung concern ninyo at gagawin po natin itong kung ano po yung nararapat para sa inyo at para sa kanila para po matulungan namin kayo. Asahan po ninyo ang sumbong ninyo, aksyon agad ay patuloy na magsisilbing tulay sa pagitan ng ating mga kababayan at ng kinauukulan. Wala po tayong ibang hangarin o layunin kundi parating sa inyo ang ina-inay yon at tamang proseso ng batas ng may malasakit, respeto at patas na pagtingin. No? Wala po tayong kinikilingan to make it clear, kundi magbigay lamang ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman para sa bawat Pilipinong nangangailangan ng tulong at patuloy na nagtitiwala sa ating kapulisan. Dahil sa sumbong nyo aksyon agad, hindi lamang po tayo nakikinig, kumikilos po tayo ng para sa mahanapan ng tamang aksyon ang inyong mga sumbong, ma'am. Yun po, rest assured, ma'am. Kami po ay nandito para tulungan kayo, ma'am. Thank you po. Yes po. So, ma'am, maraming salamat po. Okay, maraming salamat ma'am sa pagtitiwala sa ating programa sa sumbong nyo, aksyon agad. Yes. Po, kasi yung medyo technical kasi yun. Sir. Kasi ang inihingi niya diyan ay pre-patent, no? Okay. Sa mga kasambahay, manatiling nakatutok sa aming pagbabalik. Tampok ang mga napapanahong balita at mahalagang impormasyon na dapat ninyong malaman dito lang sa Sumbong nyo, aksyon agad. Isumbong nyo, aksyon agad! Isumbong nyo, aksyon agad! Okay, nagbabalik po ang sumbong nyo, aksyon agad. Mga kasangbahay, ngayon naman natin ang mga success stories mula sa Unified 911 Emergency Hotline. Mga kwento ng agarang responde, tulong at agarang saklolo para sa bawat Pilipino. Mga kasangbahay, i-flex ko lang ang matagumpay na Unified 911 response sa ating AOR dito sa Muntinlupa. AOR ng Muntinlupa City Police Station, no? Sa pumuno ni Acting Chief Police Colonel Olivia Anchita. So, i-congratulate ko itong mga personnel ko sa ko yan. Awesome! substation ng Sukat. Makikita mo, napakatapang ng pulis natin Oo, dyan. Ha? nag-viral dyan. Oo, pagtalikod ng holdupper, binunutan yan at naunahan niya talaga. Awesome! Makikita mo yung kahandaan ng pulis natin kapag kabuuan low but trained talagang. Kaya. So,
So, i-congratulate ko lang si Police Staff Sergeant Lloyd Francisco and Police Master Sergeant Alben Cordero and Patrolman Macaraig. So, sila itong nag-responde, no? Yes po. Na nangyaring robbery hold-up dyan sa may, Muntinlupa area, dyan sa east side ng Sukat. Yes. Of course, sir, with the good with the good leadership also with Ma'am Police Colonel Olivia Ancheta. Dating nakasama ko, magaling na Police Maynila ito. Isa pa lang, Nakasama ko ng matagal yan sa Manila Police, ma'am. isa pa lang professional boxer yung pulis. Kaya pala walang takot. Kasi kung makikita mo doon sa sitwasyon na napanood ko rin na yun, kung mahina yung loob mo, maaaring tayo ang nadisgrasya sa panahon na yun. At least makikita natin talaga na tayong mga pulis, handa tayong mag-alay ng buhay when it comes to situation like that. No? Hindi yung sinasabi nila na hindi totoo yung mga barilan o binaril lang yan. Yung makikita natin, it's a living proof na may mga pulis na kayang sakripisyo ng buhay nila kung kailangan nila. Nakikita mo yung composure ng pulis kasi kinausap muna niya. Yes po. pinapababa niya. Nakikita ko nga. Maganda. Pinapasuko niya ng maayos. Kaya lang, yung hold-upper, desidido talaga na. Napakaganda kasi magagaling ang pulis ni Sir Cinco dito sa Muntinlupa. May presence of mind. Yes, may presence of mind. Mahirap kung pumasok din ng walang presence of mind. Malaking problema yun. Oo. Makikita mo yung alam niya. Kumbaga, trained yan, trained. Sinabuhay niya yung training niya, so alam niya yung gagawin in case of emergency. Mahalaga po yung ganun kasi. Buo ang loob. Yes, sir. Nasa puso ang tumulong. Congratulations. Yan yung sinasabi ng serbisyong tapat at nararamdaman. Yun. Ah. Mabilis. Kasama rin Yan, yung mabilis. mabilis, tapat at nararamdaman. Yan ang mantra ng ating Chief PNP. Wala pang 5 minutes. Nandun na. Sana lahat ng pulis, ganun, Ay, marami pa po. Ako'y naniniwala dyan. No? Kailangan lang natin silang i-push for them to realize na yung mapagpasok sa uniform service ay ibang uri ng trabaho. Kailangan natin dito. Hindi pwede dito yung half-hearted. Kailangan pag pumapasok ka, buo yung puso mo lagi sa kinagagawa. Para hindi ba compliance yung papasok ka. When you pag pumasok ka, alam mo na may kailangan kang obligasyon sa mamamayan, sa sarili mo din as well. Magiging maganda yung pagpapulis natin, sir. Kaya nga nandito rin tayo kasi kahit bumabagyo. Yes, sir. Opo. Bagat pala. Walang bagyo-bagyo para makapaghatid tayo ng tulong sa ating mga mamamayan sa pamamagitan ng programa natin. Nandito tayo, miski malakas ang ulan sa labas. Opo. Tuloy-tuloy ang serbisyo ng pulis, no? Awesome! Okay, tuloy-tuloy po ang ating paghahatid ng serbisyong publiko. Dumako naman tayo sa susunod na sumbong ng ating mga kababayan. Isa namang estudyante mula sa Cebu ang umano'y nabiktima ng online scam matapos umorder ng isang unit ng cellphone. Ayon sa biktima, pinag-ipunan niya umano ang perang pinambili sa online. Kaya lalong masakit para sa kanya ang mawala ang kanyang pinaghirapang ipon sa isang bogus transaction. Ano nga ba ang nangyari? Alamin natin ang buong detalye mula sa kanyang reklamo. Andyan na po ba si Mr. Mark Joseph Maurin ng Cebu City? Layo. Sir, andyan na po ba kayo? Naka-online na po kayo? Yes po, sir. Yun. Sir Mark, Attorney Arcilia po, pakibigyan kami, sir, ng konting detalye nitong nangyari sa inyo para naman mapakinggan ng ating mga manonood, sir. Okay po, sir. Nung unang transaction po namin, sir, totoo pong legit po talaga, sir, kasi nakita ko naman yun sa post nila sa page na free delivery po sila, pero nung nagbayad na ho ako, nung nag-down payment na ho ako sa unit, sinasabi po nila nung free delivery ho sila at saka within 2 days po na yung unit ko. Tapos nung umabot na ho ng 2 days, update ko po sila at sinasabi ko po kung anong nangyari po sa unit, bakit hindi po nila delete. Yun po, nagsasabi po sila ng mag-message ho raw ako sa WhatsApp nila na account, saka doon na po raw ako kumausap kasi yun na po daw yung mag-asikaso sa sa unit ko kasi pinapa-delivery po kasi nila yun. Sir Mark, naririnig nyo ba kami?
Yes po, sir. Maputol kita. Tanungin muna kita, anong page o site mo ba unang nakita yung pinag-orderan mo? Ano po, sir? Philippines Gadget Store po. Philippine Gadget Store. Gadget Store. Yes. Okay po. Philippine Gadget Store, saan ito? Sa anong lugar po ito, sir? Nung tinanong ko po sila saan po yung exact location po nila, hindi po sila nasabi, pero yung in-stock ko po yung page nila nasa Balintawak, Quezon City lang ho. Balintawak, Quezon City. So, ang layo from Cebu, yung inorderan mo sa Manila. So, anong cellphone? Cellphone po ba ito? Anong cellphone po ang in-order nyo, sir? Ay, hindi po cellphone yung in-order ko, sir. Yung Ano po? ano po, yung motorcycle po. Cycle ang in-order ninyo. Tapos, anong inyong commitment nila sa inyo pagka-order ninyo? Doon na po kasi nagsimula yung pagsisinungaling kasi nila, kasi sinasabi po nila na if hindi naman po totoo yung dinilivery nila o mali po yung dinilivery nila, madibak naman ho kung i-clear ko po yung pag-order ko ng unit ko. Pero nung umabot na ho sa time na hindi na po ako makabayad sa fees po na binigay nila sa akin, sinasabi ko na po sa kanila na kasinungalingan lang ho yung sinasabi nilang free delivery ho. Yes, Sir Mark, makinig po. Mayroon po akong tanong. Bali, ang in-order niyo po, just to make it clear, no? Umorder kayo ng motorsiklo online. Tama po ako. Sir Mark? Nawawala. Yes po, sir. Yes, umorder po kayo ng motorcycle Yes po, sir. online. Magkano po nyo ito, yung order ninyo? Yung ano po, yung Para makapanloko. Yan ay under yan ng DTI, Department of Trade and Industries, no? Para makita natin, maprotektahan natin yung ating mga mamimili. At para malam natin, pa sa kaalaman ng ating mga kababayan, meron po dapat yan permit. Yung mga ganyan promos, no? Hindi lang basta nagbibigay ng promo. We need to know kung may permit ito, allowed by the DTI na magkaroon sila ng mga ganyan para tayo maniwala. No? Para naman sa atin mamimili, no, dapat maging mapanuri tayo. Yes po, ganun. Maging mapanuri, alamin ng batas, sir. Yes po. So, okay, sa ating complainant, no, si Mark, maraming salamat sa pagtitiwala sa ating programa at sa Pambansang Pulisya. Rest assured, natututukan natin ang iyong reklamo sa tulong ng RACO 7. Sa ating resource person, please provide us your action videos, photos, and the result of your investigation. Thank you po. Okay. Sige. Okay, thank you po. Mabuhay kayo dyan sa RACO 7. Yun nga, papaalalahanan natin, tignan natin yung mga red flags. Oo. Tuloy ko lang, no? Kung kailangan yan may permit. Kung walang permit yan, ay hindi yan totoo. Gaya niyan, yung transaction yan was an honest to goodness transaction naman. Sana. The motorcycle ito, tas nagbigay ka ng ganito, then you're expecting that the motorcycle will be delivered to you. No? Tapos ang layo ng Ang layo paggagalingan. naman na ang presyo, hindi naman yan second hand siguro Magkano? na. 20, Diba? 25,000. Tapos yung 25,000, pangalan ng exactly. tindahan ay Gadget Center. Kaya Gadget. akala ko naman ay cellphone Oo. ang binili. Ngayon pala yung motorsiklo. Doon pa lang hindi na magtatama yung binili mo Magkatugma. sa pinagbilhan. No? So, malayo po. No? So, dapat talaga tayo yun, di ba? Baka nagpakita pa ng litrato na maganda. Yun nga po. bago. Yun nga po. Oo. Minsan, tayo yung gusto nating makatipid. Doon tayo Oo. napapahamak. No? Yan. So, sir, Okay, narito naman po ang ilan sa ating mga usapin. Para naman po sa amin sa Southern Police District, mga kasangbahay, kapansin-pansin ang pagbaba ng bilang ng mga naitalang insidency sa 8 focus crimes matapos ipatupad ang mga inisyatibo ng Safer Cities. So, salamat sa sa inisyatibo ng ating SILG, no. Sa total cases declined from 469 during the period ng November 28, 2025 hanggang April 5, 2026 to 341. So, malaki ang binaba niya during the period April 6 to August 11, 2026, representing
reduction of 128 incidents or 27.3%. Nanguna pa rin ang theft bilang may pinakamababang naitalang kaso. Ngunit bumaba ito ng 198 to 159 incidents o 19.7% na pagbaba. Rape recorded the largest decrease by 45 cases from 93 to 48, equivalent to 48.4% decrease. Physical injury also declined substantially from 51 to 30 cases or 41.2%. Sa robbery, mula 70 na kaso ay bumaba ito sa 44, katumbas ng 37.1 na pagbaba. Ang homicide naman ay bumaba rin mula sa 10 cases to 8 o 20%. Pinakamalaki naman ang porsyentong ibinaba ng carnapping o motor vehicles mula 6 na kaso ay naging isa na lamang, katumbas ng 83.3% decrease. Samantala, bumaba rin ang carnapping of motorcycles mula 13 to 10 cases o 23.1%. Sa kabaliktaran naman, murder was the only crime category that increased during the comparison period. Cases rose from 28 in period 1 to 41 in period 2, an increase of 13 incidents or 46.4%. Sa kabuuan, malaki ang ibinaba ng focus crimes matapos ipatupad ang mga inisyatibo sa ilalim ng Safer Cities. Partikular na kapansin ang pagbaba ng mga kaso ng rape, physical injury, robbery, at carnapping ng mga sasakyan. Gayunman, natiling malaking hamon ang malakas na pagtaas ng mga kaso ng murder. Dahil dito, kailangan pa rin ang mga pinagting na interventions, tuloy-tuloy ng pagmamatsyag at masusing pagsusuri upang matugunan ang nasabing problema at mapanatili ang mga nakamit na positibong resulta sa pagbaba ng kriminalidad. Patuloy ang aming pagsisikap sa Southern Police District na mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa mga pamayanan sa pamamagitan ng pinaigting at targeted na police operations. Congratulations, sir. So, congratulations sa mga personnel natin na nasa baba. These are significant decrease, no? Though na makita natin tumaas ang iyong murder, na hindi naman natin kaya masyadong pigilan yan dahil alam mo, hindi naman natin alam kailan yan aatake, no? Unlike yung mga ibang focus crime natin na we do preventive measure for that, no? Congratulations, sir, with the inyong greetings, sir. Sa sariling bati, Yes. so magandang binabati ko yung mga kaklase ko, no? Sa Kaagapay Class of 1996, no? Sa mga pulis, no, na nagtatrabaho sa buong Pilipinas at lalo na itong mga nasasakupan ng Southern Police District. Yes, sir. So, sa ating mga officers, no, pinasok natin ang pagiging pulis, panindigan natin, no? Yes. Serbisyo publiko sa aking pamilya, no, na at mga kaibigan diyan sa Leyte, lalo na sa Tanawan at sa barangay kung sa Canramos na nagsisilib nagkapistahan na ngayong araw na to. Happy Fiesta po. Sa bukas din yung pesta ng Tanawan, no, Tanawan Leyte, yung poblasyon. So, happy pesta sa inyo diyan. Yes, sir. Happy 9th anniversary naman sa PSBRC RTC3 Tatag Alab. Ganda ng pangalan. Tatag Alab Class 2017-02. Siyam na push up ka agad yan. Stay focused and disciplined. May God continue to bless us always. At binabati ko ang mga membro ng PRBS na kahit umuulan, kahit anong klaseng mga sakuna o ano pang mangyari, nandyan pa rin, pumapasok pa rin para tumulong sa ating mga retirees at ang mga pa-retire. Magandang hapon sa ating lahat. Yes, siyempre ako. As usual, binabati ko ang aking nanay Sol at tatay Fred, ang aking mga mabubuting magulang. At binabati ko yung aking stylist sa Maylin Salon, si Jenny Rose Santiago. No? Good afternoon sa inyo at ang mga nandyan sa inyong salon.
And of course, ang ating avid fan na nandyan sa Tondo, si Miss Maria Tobias. At get well soon sa aking hipag na si Crisida Embay. Magpagaling kami. At magandang hapon po sa lahat ng mga nasa CIS at DPIOU ng Manila Police District. Yes. Mga kasambahay, bago po tayo magtapos, mabuti po na kakabuuan ng ating maghapon ay magkaroon tayo ng gabay mula sa banal na kasulatan at para po sa ating the word mula sa Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay natakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Mga kasambahay, gumawa po tayo ng mabuti sa lahat. Paghariin natin sa ating mga puso ang tunang kahulugan ng salitang pag-ibig. Katuwang ang mahigit na 230,000 membro ng Philippine National Police at iba't ibang ahensya ng pamahalaan, sama-sama nating itaguyod ang isang ligtas na bagong Pilipinas. Isang bansang may ligtas na tahanan, mapayapang pamayanan, at panatag na pamumuhay para sa lahat. Sa ngalan po ng ating Chief Philippine National Police, Police General Jose Melencio Corpus Nartatis Jr., at kay Mr. Kuya Daniel Rason, muli, ako po ang inyong lingkod at kagapay, Police General Glenn Oliver Commission 5. God willing, magkita-kita po tayo muli sa Lunes dito sa direktang sumbungan ng bayan. Sumbong nyo! Aksyon agad! Kami sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muli, isang ligtas na mapayapang araw po sa ating lahat.